At para sa ating mga balita, buong Gaza, bakit biglang nagdilim? At 70% ng Ukraine, hawak na ng mga Ruso. Mga Ukrainians nagpapakabayani na. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nagdidilim ngayon ang buong Gaza. Yan ay dahil nagdesisyon ang gobyerno ng Israel na putulin ang supply ng kuryente sa lugar. Israel has announced it's cutting the electricity supply to Gaza effective immediately. Bukod dito, damay pati supply ng tubig. Sa ilalim ng pinalawak na blockade ng Israeli government laban sa Hamas, inanunsyo ng pamahalaan noong linggo na puputulin na ang supply ng kuryente sa buong Gaza. Bilang hakbang yan upang dagdagan ang presyon sa Hamas at pilitin silang tanggapin ang pansamantalang ceasefire deal. Dahil sa pagkawala ng kuryente, nagdesisyon ang pangunahing planta ng tubig sa Gaza na bawasan din ang supply mula 18,000 cubic meter hanggang 2,000 cubic meters na lamang kada araw. Ang nasabing planta ng tubig ay umaasa na lamang sa generator. Ang Southern Gaza Desalination Plant sa bayan ng Deir al-Bala ang pangunahing planta na nagko-convert ng tubig dagat upang ito ay maging tubig na maiinom para sa 600,000 residente sa lugar. Maliban sa generator, umaasa din ang plantang ito sa nag-iisang linya ng kuryente na nanggagaling sa Israel. Matatandaan kasi na nasira ang power line dahil sa digmaan, pero inayos lamang ito ng Gaza Electricity Distribution Company o GEDCO. Ayon kay Mohammed Tabeth, tagapagsalita ng GEDCO, nang sinubukan ng kumpanya na ayusin ang 8 kilometrong linya ng kuryente upang muling paganahin ang desalination plant, nakita nila na sirang-sira na ito. Dahil dito, napilitan ang kumpanya na gumamit ng mga electrical material na medyo gumagana pa, at ikabit dito ang nasirang infrastruktura gamit ang anumang pwede pang pakinabangan doon. Ang pag-extend at muling pagkonekta ng power network sa desalination plant ay tumagal ng halos 4 na buwan. At noong Nobyembre 2024, nagkaroon ng kuryente ang planta mula sa Israel. Dagdag pa ni Tabeth, ang desisyon ng Israel na itigil ang supply ng kuryente ang dahilan kung bakit nanganganib ngayon ang supply ng tubig sa Gaza. Umaasa na lamang daw ngayon ang Gaza sa mga balon ng tubig na nasa ilalim ng lupa. Tubig na hindi ligtas inumin ng mga tao ayon sa World Health Organization. Sinabi din niya na napakahalaga ng desalination at purification process ng tubig upang mailigtas ang buhay ng mga natitirang mamamayan sa Gaza, lalo na ang mga bata at mga kababaihan, at upang mapagaan din ang matinding polusyon ng tubig na umaabot na sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Ayon sa datos ng United Nations, karamihan sa mga taga-Gaza ay nakakakuha lamang ng 3 litro ng tubig kada araw, malayong malayo sa 15 litrong minimum na itinakda kada araw. Tinanong ng media ang ahensya na responsable sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa Gaza o ang COGAT para alamin ang estado ng supply ng tubig at kuryente sa lugar. Pero ayon sa COGAT, ang isyong ito ay nasa kamay daw ng punong ministro ng Israel. Pero nang tanungin ang opisina ng Prime Minister, ang issue ay nasa kamay daw ng Ministry of Energy. Matatandaan na sinabi ni Energy Minister Eli Cohen ng Israel noong linggo na gagamitin ng Israel ang lahat ng paraan upang matiyak na maibabalik ang lahat ng hostages ng mga Hamas at sisiguraduhin na walang rebelde na matitira sa Gaza. Dahilan upang gamitin ng Israel ang tubig at kuryente para maisakatuparan ang planong ito. Araw-araw ay naglalakad ang mga Palestino sa mga lansangan sa Gaza na winasak ng pambobomba para lamang pumila sa mga truck ng tubig. Madalas, mga bata ang nag-iigib ng tubig para sa kanilang mga pamilya.
nalampasan ang mga bote, balde at jerry cans habang nilalakad ang ilang kilometrong lakarin upang makapuno ng tubig. Si Mohamed Adel Abdul Rahman Salha, 14 na taong gulang, nakatira sa kampo ng mga refugee sa Al Yarmouk Stadium sa Gaza City, ay nagsabi na iisa lamang ang jerrycan na ginagamit ng kanyang pamilya para sa tubig. Dagdag pa ng bata, Nakakapagod ang pag-igib ng tubig, pumipila kami ng matagal, nagtatalo kung sino na ang susunod, tapos bigla na lang mawawala ang tubig at hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Napakahirap talaga ng sitwasyon. Kapag naubos na ang tubig sa tangke, sinasabihan kaming umuwi na lang at maghintay ng susunod na truck. Inaakusahan ngayon ng mga humanitarian agencies ang gobyerno ni Netanyahu ng war crimes dahil sa pagharang nito sa supply ng tulong at mahahalagang pangangailangan ng mga tao sa Gaza. Ayon sa grupong Oxfam, ang mga humanitarian aid ay hindi isang kasangkapan para sa negosasyon o panggigipit. Ito'y pangunahing karapatan ng mga sibilyan na nasa matinding pangangailangan sa gitna ng mapanganib at agaw buhay na sitwasyon. Naniniwala naman ang Amnesty International na ang Israel ay patuloy na gumagawa ng mga hindi makatao at labag sa batas na hakbang upang magdulot ng physical destruction sa mga taga-Gaza, isang gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Genocide Convention. Mariing itinanggi naman ito ng Israel at sinisi ang United Nations dahil sa kakulangan daw nito ng kakayahan na ipamahagi ang mga tulong, at sinisi din ang Hamas dahil nilulustay nila ang mga relief supplies. Dahil dito, isang warrant of arrest ang nakabinbin kay Netanyahu sa International Criminal Court dahil sa paggamit niya ng gutom bilang sandata. Sa ibang balita, 70% ng Ukraine hawak na ng mga Ruso, mga Ukrainians nagpapakabayani na. Hindi lamang itinutulak ng mga Russian forces ang mga sundalong Ukrainians. Unti-unti din silang inuubos ng mga Ruso gamit ang mga drones. Sa isang video na inilabas ng Russian Ministry of Defense sa Telegram, makikita na tinatarget at pinapatay ng mga Russian drones ang mga umaatras na Ukrainian soldiers. Patuloy ang pagsulong ng mga sundalong Ruso at iniulat na nabawi na nila ang kontrol sa 3 mahahalagang bayan at 2 pamayanan sa rehiyon ng Kursk. Makikita sa inyong mga screen ang mga sundalong Ruso na nagmamarcha papasok sa bayan ng Zuda habang itinataas ang watawat ng Russia. Ang pagbagsak ng Zuda sa kamay ng mga Ruso ay matinding dagok sa pamahalaan ng Ukraine dahil lalo nitong pinahina ang kanilang depensa. Ayon sa mga ulat na inilabas ng Russian media, isang Ukrainian platoon na ipinadala sa Donbas mula sa Kursk ang mabilis na nalagas bago pa sila makarating sa kanilang destinasyon. Ayon pa sa report, matinding pagkalugi din ang dinanas ng Ukraine nang maiwan nila ang mga mahahalagang armas na ibinigay ng NATO sa bayan ng Za. Ilan sa mga kagamitang naiwan ng mga sundalong Ukrainian nang umatras sila ay ang mga M1 Abrams tank mula sa Amerika, mga M777 howitzers na gawa sa UK at mahigit 500 sasakyang militar. Samantala, patuloy pa rin ang matinding sagupaan sa labas ng Zuda, kung saan pilit na binabasag ng mga sundalong Ukrainians ang linya ng depensa ng mga Russians para pasukin ang rehiyon ng Suwi. Yan ay kahit patuloy na humihina ang kanilang puwersa. Lalo pang naipit ang mga Ukrainians nang wasakin ng mga Russian drones ang ruta ng supply sa Kursk, dahilan upang mapilitang tumakas sa lugar ang mga sundalong Ukrainians at maglakad ng napakalayo habang iniiwasan ang mga Russian aircraft na nagpapatrolya sa lugar. Ayon sa mga eksperto sa Institute for the Study of War sa Washington, nabawi na ng Russia ang halos 70% ng mga teritoryong sinakop ng Ukraine noong Agosto ng nakaraang taon. Sinabi rin ni Vladimir Putin na napapalibutan na nila ang mga sundalong Ukrainians at mayroon na lamang silang 2 pamimilian, ang sumuko o ang mamatay.
вывести невозможно. Ang mga kagamitang militar na ito ay naiwan na ng mga puwersang Ukrainian. Imposibleng mabawi pa nila ito. Mananatili na lang yang mga iyan doon. Kapag nakagawa na ng mga harang sa susunod na araw, wala nang makakatakas. Dalawa na lang ang pamimilian nila, sumuko o mamatay. Ayon pa sa mga ulat, mahigit 30,000 sundalong Ukrainians ang naipit sa Kursk. Winawasak din ng Russia ang mga supply lines ng Ukraine kaya halos wala nang natitirang reserba at reinforcement. Nito lamang linggo, nabawi ng Russia ang hindi bababa sa 23 mga bayan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.